Ayan. Ang una nating pag-uusapan mga kababayan ay itong buwelta, no? Race back ng palasyo sa mga sinasabi nitong minority ni Amy, ni Alan Cayetano, no? At yung mga minority group na hindi daw dadalo sa SONA ni PBBM. So ang race back ng palasyo ay di sila kawalan. Ang importante yung presensya ng Pangulo, yung sasabihin ng Pangulo at ang Pangulo. Bakit? Bakit mga kababayan? Si PBBM po kasi, mga kababayan, ang importante doon kasi SONA niya yun. Hindi naman importante yung mga minority block eh. So ito po, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, pakinggan natin yung riskback ni Yossi Clear na ikakaiyak na naman ng mga DDS at ikakaiyak mga kababayan nitong tawag dito, nitong mga minority group. Ayan. So ito, pakinggan natin ha, si Yossi Clear Castro, mga kababayan. Ayan, Yusik, pasok! Nako, asan na si Yusik? Eto. Kung sila pumunta, matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Hindi ba siguro yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos? Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability? Hindi. Ang importante dito, ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Kahit hindi naman sila pumunta, matutuloy ang SONA. Opo. Ang importante dito, ang mensahe ng Pangulo. Opo. So, kahit hindi sila pumunta, hindi problema yan. Hindi ba siguro yung sign ng instability sa leadership sa admin ni President Marcos? Dahil absent lang sila, magkakaroon ng instability? Hindi. Ang importante dito, ang ulat ng Pangulo, mag-absent man sila, magbakasyon man sila, pumunta man sila sa ibang bansa, ang importante dito, ang tao makikinig sa Pangulo. Kahit hindi naman So tama naman, 'di ba? Kahit saan kayo pupunta, ito si Amy, si Alan, si Pia, si Lorin Legarda, si Bongo, dalawang bilyar, itong si Robin Padilla, kahit saan kayo magpunta, hindi naman kayo importante. Kahit nga hindi kayo dumalo bakit? SONA ng Pangulo 'yun, araw ng Pangulo 'yun, siya yung magsasalita. Swerte na nga lang kung bigkasin pa yung pangalan nila. So, ang importante doon na dadalo ay si President Bongbong Marcos Jr. Diba? SONA niya yun Bakit? Pag hindi ba umatin si Amy, iiyak ba ang taong bayan? Pag hindi ba aatin si Amy, magkulang ba ang microphone ni PBBM? Pag hindi ba dumalo si Alan, mag-brown out ba sa Kongreso? Mag-brown out lang kung papalitan siya. Brown out noong pinalitan siya pagka House Speaker, di ba? Pag hindi ba dumating si Pia, hihingalin ba lahat ng tao sa loob? Di ba, mga kababayan? Pag hindi ba dumalo si Pia, hihingalin ba yung mga kongresista doon? Yung mga personalidad? Hindi naman Bakit? Pag hindi ba dumalo si Robin, wala bang yuyup-yuping doon? Gamot? Wala ba pag wala ba si Robin doon, hindi makakapagpaglota yung mga kongresista? Bakit? Pag hindi ba umatin ang dalawang bilyar, wala ba silang matirika ng bahay? Mawawalan ba ng house in lot yung mga kongresista? Di ba? Totoo naman. Di ba? Walang pakialam ang taong bayan sa inyo. Kahit dumalo man kayo sa hindi. Una, kapag pa hindi dumalo si Amy, iiksi ba yung mga baba ng mga kongresista? Tama naman si Yusek, di ba? Pag hindi ba dumalo si Amy, iiksi ba yung baba ng mga kongresista doon? Di ba? Pag hindi ba dumalo si Camille Villar at si Mark Villar, mawalan ba ng house in lot yung mga congressman? Bakit sila lang ba ang may house in lot? Yun naman ang totoo di ba? Pag si Bongo ba, hindi dumalo, ay magkakaroon pa ng sakit yung mga yung mga kongresista at yung mga politician doon. Pag hindi ba dumalo si Bongo, hindi ba sila makaabil ng malasakit center? Punyeta! Pakinggan natin mga kababayan yung reaksyon ni
Amy Marcos. Ito. Cayetano sibling in black. Oo, ito na, black outfit daw. Senate Minority Black. Ayaw daw nila dumalo. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Ay, wait lang, hindi ito. Ito, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Your word reminds us in Proverbs 16:9. A man's heart plans his course, but the Lord determines his steps. May we always seek your will above our own. Hindi pa kami nag-uusap lahat. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablock. Unlike in 1986, 87 na ramdam talaga na may question of democracy. Ngayon, syempre it's more of poverty, economy at saka yung corruption. But I really believe that our democracy is in danger, and talagang pag nagsalita ka, target ka bigla. Will you attend the solemn? Hindi na siguro. Why, ma'am? Hindi na ba pakikindi ng kapatid niya? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinagpukulong, kinakasuhan ng minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also... Kita nyo mga kababayan, hindi daw sila dadalo sa SONA dahil masama daw ang loob nila. Una, kinakasuhan, pinapakulong yung miyembro ng minority, yung mga kasamahan nila. Senator Amy, bakit sumama yung loob mo? Una, yung mga pinapakulong ng kapatid mo, ayan yung mga magnanakaw. Yan yung mga kurap. So dito natin makikita mga kababayan na si Amy mas kampihan pa niya ang kurap kaysa ginawa ng kanyang kapatid na ikakabuti ng bayan. Narinig niyo naman ang sabi ni PBBM, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ako ng Pilipino at ang buong Pilipinas. So, dito mo makikita mga kababayan na mas sumama ang loob ni Amy dahil pinakulong ang mga kawatan. Sumama ang loob niya. Diyos ko naman, Amy, anyari sa'yo? Mas mahalaga sa'yo ang magnanakaw na pinakulong ng kapatid mo kaysa sa mga pinagpagura ng kapatid mo at hindi natin alam na baka yung insan mo ang papatay sa kapatid mo. Reaction ko lang yan Alam nyo, delikado ang buhay ni PBBM ngayon. Di natin alam, hindi ang kalaban ang tutumba sa kanya. May possibility, minsan kamag-anak lang niya. Continue, mga kababayan. Nagpo-protesta din po kayo, ma'am, kaya din kayo nakaitim din po ngayon. Kasi it was mentioned by Senator Cayetano. Last year, itim din ako eh. Itim. Yun ang aking tinakbo ng 2025 bilang senador, yung election campaign ko, itim. Ayun. But by not attending this year's SONA, is that a form of protest? Well, I think marami sa amin di pupunta. Pero last year, di na rin ako pupunta sa kanila. Ang sino pang hindi pupunta? Sorry. Sino pa pang hindi pupunta mo din? Palagay ko, sila Sir Loren, Sir Cayetano, Sir Robiniata. Di ko alam kung sino tayo. Was that a consensus po ng minority bloc? Hindi. Nagtanungan nga lang kami ngayon eh. Wala namang usap. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, mga sinungaling talaga itong mga tuno. Hindi daw sila nag-uusap na magsuot sila ng itim. Pero dumating sila sa Senado na kaitim lahat. Tigilan nyo nga ako. Bakit? Public ba ang messenger ninyo? Bakit? Yung group chat nyo ba alam ng sambayan ng Pilipino? Pinagluluko. Alam nyo sa totoo lang, kung totoo lang yung kwento ni Pinocchio, yung hahaba ang baba habang nagsisinungaling, malalaman mong nagsisinungaling kasi humahaba yung baba. Sinong ginagawa nilang tanga? Ultimo yung mga supporter nila, ginagawa nilang tanga. Kaya nga minsan sa totoo lang, yung mga DDS,
Nawawala ng gana sumuporta sa mga to eh. Kaya napansin niyo sa eleksyong 2025, midterm election, yung eleksyon ng mga senador at mayors, halos yung Duterte senators na inendorso ni Sara walang bumoto. Si Bongo, si Bato lang ang binoto nila. Bakit? Kasi sa totoo lang, nawala ng gana yung mga botante. Bakit? Bukod sa sinungaling, manlilin lang. Una, sabi hindi daw sila nag-uusap-usap na mag-itim sila. Nagkataon lang daw na nag-itim sila. Naniwala ba kayo? Pangalawa, ang sabi, hindi daw sila dadalo. Ending nandun nakinig. Di ba? Mga sinungaling. Kaya sa totoo lang, isa lang ang masabi ko, yung pinagyabang nila 32 million yung sumuporta ni Sara, huwag na po kayo magpaniwala dyan. Pag nag-rally nga sila, kung hindi sila didikit sa INC, hindi sila dadami. Di ba? Sasabihin, hindi daw sila nag-usap-usap na mag-itim sila. Ay, nako. Continue. Mag-itim, wala namang usapan na hindi sisiko. Oo, alam naman ninyo yung itim na aking suundan, yung eleksyon, at itutuloy ko lang. Laban ng tama, itama ang mali. Ayun, laban ng tama, itama ang mali. 2025, yun ang sinasabi ko, at hanggang ngayon, sobrang dami pang kinakailangan itama. Thank you, ma'am. Narinig nyo, mga kababayan? Yun po yun, hindi daw sila dadalo. Tapos pakinggan natin yung Pangulo ngayon, mga kababayan, buti naman natin hindi sila dumalo, hindi naman sila importante, hindi naman sila kawalan. Ulitin ko nga, bakit? Kapag hindi ba dumalo si Amy, hahaba ba ang mga baba ng mga kongresista at mga politiko doon na dumadalo sa SONA? Hindi naman. Pag hindi ba dumalo si Pia, hihingalin ba yung mga kongresista at politiko doon? Hindi rin. Pag hindi ba dumalo si Camille Villar at si Mark Villar, mawalan ba ng house and lot yung mga kongresista at politiko doon? Hindi naman. Si Bongo ba, pag hindi dumalo, hindi makapagpagamot yung mga kongresista o mga politiko na dumalo doon? Hindi ba maka-avail sa Malasakit Center? Pakinggan natin si PBBM, mga kababayan. Ito na, mga kababayan. Ito po yung SONA ni PBBM. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. So narinig nyo, mga kababayan, hindi ko na i-play kasi alam ko nanunood kayo. Pero actually, mga kababayan, nakaka-proud bilang Pilipino yung huling talumpati ni PBBM. Yung huling talumpati niya. Nakaka-proud, no? Na parang ilang taon na lang kasi
mga kababayan. Actually, 2026, 2027, 2028, 2 years na lang. Sana, yung papalit kay PBBM ay yung ipaglaban tayo. Hindi yung ipamimigay tayo. Sana yung papalit kay PBBM, yung hindi namimili maskin ka mag-anak kung tiwali ka, kulong ka, kulong ka. Sana yung papalit kay PBBM, yung hindi bulol, no? Magtalumpati, straight, 'di ba? At may paninindigan, hindi bobo, hindi lukaret, hindi gala, hindi magnanakaw. 'Yun ang ating hahanapin sa sunod, mga kababayan.